lahat. Mga awit, 113, 1-4. Purihin si Yahweh, dapat na magpuri ang mga alipin. Ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayo't magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ni Yahweh dapat purihin. Siya ay naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, aming Ama, kami po ay naririto, nagsasama-sama upang mag-alay ng aming pong mga papuri at pagsamba sa inyong pangalan. Panginoon Diyos, inilalapit po namin sa inyo ang mga tao na gagamitin nyo, lalo na po ang aming pong tagapagsalita sa araw na ito. Nawa, ang banal na Espiritu ang siyang kumilos, kayo po ang siyang makita sa lahat ng kanyang sasabihin. Gayon din, dinadalangin namin ang maayos na connection ng aming pong Wi-Fi upang ang aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan ay maayos na maka-attend ng aming pong pananambahan. Gayon din, nilalapit po namin ang aming gagawin na mga panalanginan. Dalangin namin ang inyo pong pagtugon. Dalangin namin ang aming pong mga ilalapit na mga karamdaman sa inyo
Nawa po ay gayon ang inyo pong maging pagpapagaling sa bawat isa o Ama. Maraming salamat sa inyo, Ama. Tunay na kayo po ang dakila, kayo po ang aming Panginoon Diyos. Marapat lamang na kami ay mag-alay ng aming papurit pagsamba. Ama, ang lahat ng ito po ay aming idinadalangin na may pasasalamat sa nag-iisa at sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y makakaupo na at sabay-sabay po nating awitin ang si Jesus ay kaibigan. Si Jesus ay kaibigan, hirap natin pinasan. Nagbigay ng kapalaran, Diyos ay madalanginan. Gaanong lumbay at hirap ang ating dinadanas, pagkat di natin nilaga sa Diyos ang ating lahat. May tukso ba't kaguluhan, buhay ba'y tinitignan? Tayo ay huwag manglupaypan, sa Diyos natin isaysay. Si Kristo'y walang katulad, kabahagi sa hirap. Ang lahat nating bagabag sa dalangin ihayag. Mabigat ba ang pasanin at maraming isipan? Kay Jesus mo idalangin at kanyang aalisin. Kung kaibigay lumimot, idalangin mo sa Diyos. Siyang sa iyo'y kukuko at aaliw na lubos. Ngayon po ay makakarinig tayo ng pasasalamat at testimony mula po sa isa nating kapatid na si Red Barakiel. Hello po. Good evening po. Ayan, unang-una po sa lahat ay nagbabalik ako ng papulit pasalamat sa ating Panginoon. Kinakabahan po ako kasi di ko alam kung ano sabihin ko, pero this past, kung may nakakaalam naman po, di ba, last year kasi parang na-delay po ako, so parang ngayong year po, tinake ko po ulit yung isang subject na yun, and by the grace of God po, sana mapasa na. Kaya hindi po makapagsimba ng Sunday dahil nga yung klase namin is Sunday ulit. Kaya ayun, minsan nakakamiss din magsimba, and ayun, sana in the grace of God makagraduate na para din makatulong na rin sa family ko. And ano pa ba? Nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon dahil parang last week po is tinap ako ng ating National Youth para maging camp master po sa darating na youth camp po. Ayun. So medyo first time ko po matapas volunteer po sa national, and sobrang nakaka-challenge po yung binigay sa akin ni Lord. Ayun. So kinakabahan po ako, and at the same time parang excited din kasi first time ko nga yun, and ano pa ba? Yun, nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon dahil
Si daddy po kasi last year parang nawalan po siya ng trabaho and ngayon po ayun makakapag-exercise na siya kasi nakuha na siya sa Grab so hindi na lang siya laging nasa bahay. Ayun, nakakatuwa lang kasi ayun hindi na siya laging nasa bahay, hindi na laging nagkakalikot ng motor, kung anong sira, ayusin lang. Ayun, laging ganun yung ginagawa niya. So, nakakatuwa kasi may mapaglilibangan na siya, ayun, exercise na rin kasi tumatanda na. So, ano pa ba? Yan, ayun din po, pinagpasalamat ko kasi nakapagsimba pa rin, kahit di po nakapagsimba ng Sunday, is nakapagsimba pa rin po ako ng midweek and ayun, nakapag-minister pa rin po sa ating Lord. And ayun, sobrang pinapasalamat ko pa rin po yun kasi hindi po nahadlangan yung pagpipraise ko kay Lord dahil sa schedule ko lang sa school po. Ayun lamang po at maraming salamat. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Tara po at sama-sama po nating papurihan ng ating Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit, sasayaw, luwalhatin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit, sasayaw, luwalhatin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luwalhatin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon, ngayon, kailanman, Panginoon, ngayon, kailanman, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Awitin ko man
lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Palakpakan po natin ating Makakaupo na po ang kapulungan at ngayon po ay ihanda na po natin ng ating mga puso at isipan para po sa pakikinig ng mensahe na magmumula po sa isa sa mga elders ng ating church, ang ating pong kapatid na Cora Ocol. Yan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po ang buhay-buhay? Tayo ba ay laging abala sa maraming bagay? Tayo ba ay laging naghahabol ng oras? Yan. Sino dito ang laging naghahabol ng oras? O nagtatanong sa sarili, saan napupunta ang oras sa maghapon? Yan. Saan napupunta ang oras ko sa maghapon? Na para bang wala namang nangyari. May hindi nagawang mahalaga o hindi napuntahan na dapat ay pupuntahan sana dahil kinakailangan. Tanong ulit, may oras ka ba o panahon upang gawin ang mga bagay na gusto mong gawin? Na sa tingin mo ay mahalaga o lagi ka na lang naghahabol sa oras? Yan. Meron po tayong katanungan sa gabing ito at isa-isa po natin sasagutin. Pero bago po ang lahat, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa gabing ito na niloob mo na muli kami ay magkatipon-tipon. Magsalita ka po, Ama, sa gabing ito. Hayaan mo pong basbasan ang labi ng iyong abanlingkod upang ang nais mong ipahayag sa gabing ito ay matutunan, marinig at isabuhay. Hayaan mo po na hipuin ang puso at isipan ng bawat isang naririto upang makita nila, Ama, ang kahalagahan ng iyong mensahe sa gabing ito.
Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sabi ko nga po kanina, wala naman tayong exam pero tayo ay may mga katanungan. Yan. Una, bakit kailangang gamitin natin ng tama ang panahon? Kasi po, ang ating pong pamagat sa gabing ito ay, mahal ko ang Diyos, bibigyan ko siya ng tamang panahon. Yan. Una, sabi, bakit kailangan gamitin natin ng tama ang panahon? Sabi, lahat ng ating oras o panahon ay pag-aari ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Mabuti naman po. Mayroon siyang ipinagagawa sa atin. Tayong lahat ay may pananaw kung ano ang mahalaga, mga bagay na gusto nating gawin o dapat gawin kung may panahon lamang. Ito ang ating layunin. Hanggat hindi natin nagagamit ng tama ang ating oras, hindi natin magagawa ang mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin. Ano ang nais ng Diyos para sa iyo o para sa ating lahat na dapat gawin? Yan. Sabi, upang makamit ang iyong layunin, hatiin ang mga ito sa mga panandalian, pangmatagalan, at mga tiyak na hakbang. Halimbawa, pangmatagalan, ibigin ang Panginoon ng buong puso at paglingkuran siya ng buong makakaya. Yung pangmadali ang layunin, ito naman, basahin ang buong Biblia sa loob ng 3 taon sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang kabanata araw-araw. Paano natin magagawa? Kailangan meron tayong tiyak na hakbang. Magkaroon ng sariling Biblia na madaling maunawaan. Halimbawa, ang Biblia, yung bagong salin sa Pilipino, o magandang balita Biblia. At meron tayo niyan. Gumawa ng plano. Salit-salit ang basahin ang luma at bagong tipan. Maglaan ng kalahating oras araw-araw sa pagbabasa. Ituon na ikaw ay relax, alerto, at may konsentrasyon. At higit sa lahat, pumili ng lugar na hindi ka magagambala para talagang makita mo ang mensahe sa mga binabasa mong kabanata at mga talata. Ikalawang halimbawa, yung pangmatagalang layunin, iyon pa rin. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso at paglingkuran siya ng buong makakaya. Pangmadali ang layunin, ilapit ang iyong pamilya, kapitbahay, kaibigan, kay Kristo. Ano ang mga tiyak na hakbang para magawa natin ito? Ipanalangin siya araw-araw. Mailapit mo lamang siya kapag kumilo sa kanya ang Espiritu Santo. Pangalawa, maglaan ng oras para sa kanya, makipagkaibigan sa kanya at magkaroon ng magandang ugnayan. Halimbawa, anyayahan siya sa paglalaro, panunood ng konserto, merienda, at iba pa. Isama na natin ang pagsusumba. Marami kang magiging kaibigan dyan, marami kang maipapakita na ikaw ay nasa Panginoon at mahihikayat mo sila. Yan. Pangatlo, ingatan ang iyong sariling pamumuhay. Dapat, nakalulugod o naluluwalhati ang Diyos.
Pang-apat, mag-aral kung paano magbahagi ng mabuting Biblia. Hindi natin maihahayag ang mabuting balita kung kulang tayo sa kaalaman. Ano ang dapat nating gawin? Umattend tayo sa mga Bible study, diyan tayo matututo. Umattend tayo sa mga training, sa mga seminar, at higit sa lahat sa mga sermon. Matututo tayo diyan kung paano maghayag ng magandang balita ng Panginoon. Panlima, kung sa palagay mo ay nasa tamang panahon na, ibahagi ang mabuting balita. Hilingin sa Kanya na italaga ang Kanyang buhay kay Kristo. Kung gusto na niya or naniniwala ako na kapag tayo nagpapahayag, hihipuin ng Diyos ang puso ng pinagpapahayagan mo. At siya mismo ay magbo-volunteer na sabihin, nais na niyang tanggapin si Kristo. Pangalawang tanong, paano hindi masasayang ang panahon? Kadalasan, kahit alam na natin ang pangmatagalan, pangmadali ang layunin, at naisulat na ang mga tiyak na hakbang, hindi pa rin ito magawa. Bakit kaya? Bakit kaya mga kabataan? Kasi madaling mag-aksaya ng oras. No? Mga halimbawa ng mga bagay na nakakaubos ng oras. Pagpapaliban sa gawain, sasabihin natin, ay mamaya ko na gagawin. Mamaya tanghali, mamaya hapon na. Yung hapon, yung gabi, kinabukasan na magagawa. Ayan. Ano pa? Pagpapalipas ng oras, paikot-ikot na walang ginagawa, parang barangay tanod na palakad-lakad at paikot-ikot kung saang area siya nakatalaga. Ayan. Ano pa? Pangangarap ng gising. Sino mahilig mag-daydreaming? Natatawa kayo, no? Sobrang tagal ng oras sa merienda. Bakit kaya? Konting tinapay, konting inupin, ang tagal-tagal. Kasi may kachat. Aray ko. No? Hindi matapos-tapos yung kapirasong kinakain at iniinom kasi may kachat. Telebabad. Yan. Ano pa? Hindi pagbibigay ng trabaho sa iba, pilit kinakaya ang lahat. Maging sa pamilya, maging sa church, sa mga organisasyon, dapat ang gawain ay nakadisseminate sa lahat. Hindi pwedeng isa lang ang gumagawa, hindi pwedeng leader lang, hindi pwedeng kung sino lang, lahat gumagawa. Yan. Ano pa? Pag-alaala. Lagi nag-aalaala pero di naman kumikilos. Na hindi mo malaman kung ano ang uunahin. Hindi malaman kung ano ang hihipuin, ano ang unang gagawin. No? Yun. Nag-aalaala pero hindi naman kumikilos. No? Yung mga magulang natin, minsan, sabi nga, nagagalit. Lalo na sa mga kabataan. Bakit? Ang mga kabataan daw ngayon parang ibon. Ano ang sinasabi ng ibon? Tweet, tweet, tweet. Pero sa totoo lang, wait, wait, wait. No? Pag tinawag, wait. Pag inutusan, wait. Wait lang, aray ko. Aba ay kilos-kilos para hindi mapagalitan. Ayan. Plus, hatiin ang mga malalaking gawain sa maliliit na gawain upang magamit ng tama ang oras at magawa ang mga layunin. Ayan. Pangatlo, letter K. Sabi, saan dapat gamitin ang panahon? Alam mo na ngayon ang kailangan upang magkaroon ka ng makabuluhang panahon.
Paano mo gagamitin ang panahong natipid mo? Yan. Isip-isip. Maglaan ng panahon sa pamumuhay na kasama ang Diyos. Yan ang una. Kailangan lahat ng ating ginagawa ay nalulugod ang Diyos sa ginagawa nating pamumuhay. Maglaan ng panahon sa iyong sarili. Ayan. Yan, binibigyan naman kayo ng panahon para sa sarili. Ano? Hindi naman madamot ang Diyos. Gusto rin naman niya na tayo ay nag-i-enjoy. Pero tingnan natin, mag-enjoy tayo ng naaayon at nakakalugod sa Panginoon. Ayan. Maglaan ng panahon para maabot o matulungan ang mga kapwa. Ayan. Magkaroon tayo ng malasakit, no? Marami tayong pwedeng matulungan. Marami tayong pwedeng maabot. Kung titingnan lang natin ang kanilang mga kalalagayan, ang kanilang mga pangangailangan. Minsan, ang kailangan lang nila ay balikat na iiyakan, no? Mapagsasabihan ang kanilang mga saloobin, mga pinagdadaanan sa buhay. Bigyan natin ng panahon na tayo makinig sa kanila, no? At aluin at bigyan ng mga comforting words. Yan. Paano gamitin ng wasto ang oras? Sabi, maglagay ng takdang panahon. Ayan. Ano bang tawag doon? Magkaroon ng timetable, ano, sa mga bawat ginagawa. Iplano ang iyong oras araw-araw. Matutong magsabi ng hindi o ayoko ng may paggalang. Minsan maraming mag-aaya sa atin, ano, maraming magre-request sa iyo. Kung hindi mo naman feel at hindi kaya ng iyong oras, ayoko. Pero sa paraang na ipapaliwanag mo kung bakit ayaw mo. Magsabi ka rin ng hindi kung talagang hindi mo gusto or hindi mo kaya na sumama sa kanya. Sabi, tanggihan natin ng may paggalang. Sabi, gumawa din tayo ng inventaryo ng ating oras. No? Halimbawa, ito, sa nagtatrabaho. 8 oras sa tulog, kaya-kaya. Mga kabataan, ilang oras ang tulog nyo? Ha? Sabi ng nanay, maagang matulog. Pero ang nangyayari, maagang madaling araw na natutulog. Ayan. Oh. 1 oras sa pagkain. 1 oras paliligo at pagbibihis. 8 oras sa trabaho or sa eskwela ba 8 oras kayo? Hindi naman, ano? 2 oras na biyahe. Ayan. Kaya-kaya, matraffic, ano? Pero halimbawa lang yan. So, ilan yun? 20 oras. Ay ilan ang oras natin sa maghapon sa isang araw? Sabi, 4 na oras ang libre. Ito daw 4 na oras na free sa atin, gamitin pa rin ito para hindi nasasayang. Halimbawa, yan, naghihintay sa doktor, nakakainip, di ba? Maraming pila, maraming tinitingnan. Mag-memorize daw tayo ng mga verses. At kung may dala tayong Bible, pwede rin tayong magbasa-basa. Habang nasa biyahe, ganun din. O kung naghihintay tayo sa guro na na-late, o kayo ang nalilate. Kung may sakit at nakahigalang at iba pa, gawin daw natin kapaki-pakinabang ang ating oras, hindi nasasayang. Conclusion, kailangan maghanda tayo ng matagalan, madalian, layunin, at mga tiyak na hakbang upang maabot natin ang nais ipagawa sa atin ng Diyos. Ngayon, italaga natin ang ating mga sarili. Anong lumang ugali ang dapat kong ipanalangin at kalimutan? Yung gabing-gabi ng matulog, at late na gumising, yung telebabad, no?
yung sobrang sipi, ayan. Anong mga bagong ugali naman ang dapat kong ipanalangin at ipangako o sikaping gagawin. Ayan. Para magawa ang lahat ng ito, sikapin natin lagi isaulo ang Efeso chapter 5, 15 to 16. Ganito ang sinasabi. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayong mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Yan. Tandaan po natin, may dalawang salita daw na ginagamit ang mga Grego noon sa pagtukoy sa panahon. Ano yun? Kairos. Yan. Ito ang panahong ginagamit natin sa paggawa ng bagay na gusto nating gawin. At yung Kronos ay ang oras na sinusukat ng orasan. Yan. Yung nakaplano, bawat oras ang gagawin. Ngayon ang tanong, sa buhay mo ba mas maraming Kronos o Kairos? Yan. Nawa sa gabing ito, matutunan natin na i-manage ang ating oras. Lahat nga ng oras ay para sa Panginoon. Gamitin natin ng kapakipakinabang. Gamitin natin para maluwalhati ang Diyos, sabi. At naniniwala ako ngayong gabi ito, uumpisahan nyo na. Ha? Okay? Maliwanag na ba yon? Mga kabataan, huwag magsasayang ng oras. Ang oras ay mahalaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon, matutunawa kaming ayusin ang aming pamumuhay sa pamagitan ng pagsasaayos ng aming oras o panahon. Tulungan mo po kami, Ama, na hindi mag-aksaya ng oras. Gawin namin ang bawat oras ay kapakipakinabang at hayaan mo po, Ama, ng oras na ito ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa iyo, Ama. Hayaan mo po na tulungan kami na i-manage ang aming oras sa araw-araw. Maraming salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po, Ate Cora, sa mabiyayang mensahe tungkol sa oras. At ngayon po ay makakarinig tayo ng isang tanging awit mula po sa ating kapatid na Billy Balona, kasabay po ng ating offering. Take this fainted heart, take these tainted hands, wash me in your love, come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain weight, take
and tears. Hold me through the trial. Come like hope again. Even when it's too song, I'll praise you. Even when it hurts too much, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. And my heart burns only for you. You are all I want. And my soul waits only for you. And I will sing till the morning has come. Lord, my heart burns only for you, and I will sing, you are all I want. And my soul waits only for you, and I will sing till the miracle comes. I will only sing your praise. I will only sing your praise. And I will only sing your praise. Even when the morning comes, I'll praise you. Even when the fight is won, I'll praise you. Even when my time on earth is done, louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manatili sa ating pagkakatayo para po sa ating sama-samang pananalangin. Ang mga nasa tahanan ay sumabay po sa panalangin. Ang mga ipapanalangin po ay makikita natin sa ating live streaming. Para po sa prayer group 1, panalangin para sa mga may karamdaman, ito po ay sa ating pong mga kababaihan. Ayan, magsasama-sama po kayo. At gayon naman po para po sa prayer group, group 2, ito po ay para sa ating mga kabataan. Mula po sa kay Bryce, papunta sa likod, kasama ang ating mga
technical. Ayun, kayo po yung sa prayer group 2. Panalangin para sa mga gawain at pagawain ng Tipas Unida Church. Para po sa prayer group 3, panalangin para sa mga miyembro ng ating iglesia, kay Noah, kay Neil. Hanggang dito po, kay Noah, kay Carlo. At gayon naman po para sa group 4, prayer po para sa ating mga kalalakihan. Yun po yung panalangin para sa mga namumuno ng ating iglesia, bansa at buong mundo. Okay po, tayo po ay magsama-sama para sa ating panalanginan at yun lang po, si Pastor po ay isama po natin. Bawat group po, isama po natin ang kanyang patuloy na kagalingan. Isama po natin siya sa ating panalangin. Maraming salamat po.
Tayo po ay tumayo para sa ating doxologia. Tayo po'y manalangin. O Diyos, sa mga Panginoon sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na kami muling katipon-tipon upang patuloy na makinig sa iyong salita, Panginoon, at maranasan namin, Panginoon, ang inyong banal na presensya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na iyong pinagkalab sa bahay ito sa amin, na naway gamitin namin, Panginoon, ang tamang oras, tamang panahon sa aming kalakasan, at naway hindi karoon ng anumang magkaroon ng kabuluhan ang aming panahon dito sa lupa, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na naway manatili sa aming mga puso, Panginoon, ang mensahe na iyong pinagkaloob sa gabing ito at naway pamuhay namin sa aming pang-araw-araw, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo, Panginoon, ng pagpapala sa mga nagdaang linggo, nagdaang araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa araw-araw, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na kalakasan ng aming pastor. Patuloy na pagalingin, Panginoon. Hipuin niyo po ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon, upang sa mga darating araw, darating na panahon, siya'y aming makasama at muli makapiling sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy siyang tumatag ang kanyang pananampalataya, patuloy manindigan sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kanilang pamilya, ang kapatid na Tinirsa, Panginoon. Patuloy siyang patnubayan, Panginoon. Bigyan ng kalakasan sa mga oras ng kanyang kahinaan. Patuloy siyang palakasin, Panginoon, sa po ng kanyang mga anak, si Nika at si Erin, si Bam at si Kayla at si Mateo, Panginoon. Patuloy niyong pagpalain ang kanilang pamilya sa gitna ng kanilang mga pagsubok, Panginoon. Nariyan ka na patuloy na hindi sila iwanan, Panginoon. Patuloy siyang gabayan sa lahat na oras, Panginoon. At sa mga sandaling ito, Panginoon, igawad mo, Panginoon, ang iyong mapagpalang bendiksyon sa gabing ito. Sa kanya makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo makasala at makaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.